We're talking to Mr. Noel Baga. He's a co-convener of the Center for Energy Research and Policy. He's also a professor at the UP Department of Political Science. Good afternoon, Attorney Baga. Thanks for joining us. Good afternoon, sir. Hello, good afternoon Hi, Attorney. po. Good afternoon po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Nag-agree ba kayo, attorney, na walang crisis at saka emergency? Meron ho talaga tayong seryosong krisis na nangyayari ho ngayon dito sa ating bansa. No? In just 1 week, tumaas ho by more than 20 pesos per liter yung diesel natin. At nasa 115 pesos per liter na ang diesel natin. At ito yung ginagamit ng mga pampasahero nating sasakyan tulad ng mga bus at jeepney. Marami na ho tayong mga bus at jeepney na who have stopped operating altogether dahil hindi na nila makayanan yung taas ng oil prices. Kaya nasa crisis ho talaga tayo ngayon. Well, sir, you were quoted in Business World as saying na masyadong mabagal ang gobyerno at this point. But at the same time, at the same time, government still, the executive still insisting that there is no crisis. So Pasensya niyo po yung heckler namin. We're in that situation where the palace is saying there's no crisis, but everybody thinks there is. Well, thank you for that, Sir Ed. I think the palace wants to project confidence within the business community. That's why it is approaching the crisis in that way. At sinusubukan naman niya gumalaw, nag-declare na yung gobyerno na magsisimula na sila mag-import ng oil. Ngunit sa aking pananaw ay hindi pa rin sapat ito. Ang kailangan ho talaga nating gawin, dahil nga meron talaga tayong emergency ngayon, kontrolin ang presyo ng langis. Itong mga temporary solutions lang ho itong yung Euro diesel na gagawing from Euro 2, Euro 4, and then yung pag-suspend ng excise tax. Ito po ay mga temporary solution. Kasi habang tatagal pa ho itong oil crisis na to at tataas pa yung presyo ng langis. Kaya habang nangyayari yan, kawawa ho ang taong bayan. Kaya we have to address yung pinaka-importante po dito is taong bayan. Kaya kailangan po talaga natin ng price controls sa aking pananaw. Ito po yung kailangan. The President has to declare a state of emergency and impose price controls. Sir, sa paniniwala, yes po. Sir, you say price controls kasi at the same time, I understand what you mean. There are several provisions in the law, actually several laws, that enable government to step in terms of crisis. For example, Section 14 of the Oil Regulation Law allows for DOE to take over any company in the energy industry in times of crisis. So may mga ganun eh. On the other hand naman, may proposal si Senator Tito Soto to quite simply abolish or repeal the Oil Regulation Law. So you have, you might say, they also have some extremes eh. Where should we go or what direction should we head? I think very important, ang importante ho dito yung short term kasi naapektuhan na ho yung taong bayan eh. So ang kailangan ho dito, may dalawang options po yung gobyerno in the short term. Yung una, naniniwala ho ako na pwede hong mag-price controls ang presidente ng Pilipinas by declaring a state of emergency and declaring oil as a prime commodity under the Price Act and the National Disaster Risk Management Act. So kung babasahin po natin itong dalawang batas na ito, may kapangyarihan ng presidente na mag-declare ng state of calamity, state of emergency, and based on that state of emergency declaration, mag-i-impose po siya ng price control sa oil para makontrol ng presyo niya. And the second option is, kung ayaw nila yung approach na nun, magpasa na ng emergency powers ang Senate at House of Representatives, not just to suspend the collection of excise tax, but to give the President emergency powers para mag-price controls sa presyo ng langis sa bansa. Ito ho yung kailangan ng taong bayan. Tama, attorney, yung sinasabi nyo, no? Dahil itong review ng oil deregulation, these are medium-term concerns. In the immediate, in the tactical moment, dinadeny nga na may emergency at saka crisis. So, alam mo, from your vantage point, naniniwala ba kayo na may 60-day reserve tayo, the maximum na hinihinging reserve? At this point, naniniwala ba kayo na meron tayong 60-day reserve? Alam mo, naunawaan ko yung ayaw ng gobyerno ng panic.
Pero kailangan din kasi naghahanda rin eh. Especially yung gobyerno. In the immediate dahil yung ibang usapin kasi, these are medium term. Okay pag-usapan yan. Pero in the immediate, bakit wala? Ayun po. So I think I respect your opinion, yung opinion ng iba, wala po tayong yung opinion ng iba is wala tayong enough reserves. Sabi naman po ng gobyerno, meron tayong 60-day reserve. Pero ito pa rin po ay hindi sapat sa totoo lang. Kasi mabilis na kahit po totoo 'yon na meron tayong 60-day reserve, tatagal pa ho tong krisis na to. That is not enough. Ang kailangan ho talaga sana natin, dapat ho natagal na hong panawagan ito ng ibang sektor sa energy sector na mag-establish ho ng strategic petroleum reserve. The government has to step in. Kailangan ho na dapat sana nag-establish na yung gobyerno ng strategic petroleum reserve na crude oil stockpile sa Pilipinas para kung meron tayong emergency crisis tulad nito, pwede hong ibenta yung crude oil na yon at i-refine at ibenta at subsidized prices ng gobyerno. So yun ho sana yung ideal. But the problem is since the 90s parang ayaw hands off ang gobyerno pagdating sa energy sector, hindi siya masyadong nakikialam. In fact, during crisis like this, kailangan po natin makialam ang gobyerno. I just like to point out sa Great Britain, yung British Petroleum, dati ang pangalan nito, Anglo-Persian Company. So dati private company to, pero ni-nationalize ito noong 1914 at the initiative of Winston Churchill, ni Prime Minister Winston Churchill. Kasi during that time, meron tayong oil crisis sa Middle East. May oil crisis po nung time na yon. At ang nangyari po, sinabi po ni Winston Churchill, ito Shell nang abuso, ino-overprice yung prices ng oil sa Great Britain. So ni-nationalize yung Anglo-Persian Company which became British Petroleum kasi kailangan daw ng Great Britain ng government-owned oil company that can be a reliable source of energy and oil para sa British government, sa British Navy at sa British people. So ganun din po yung kailangan natin in the long term. Kailangan po talaga natin ng strategic petroleum reserve na gobyerno yung gagawa, mag-e-establish nito. Attorney, hindi nasunod yung strategic reserve na yan eh. Pero yung sa yung short term yung price control, wala ka ba nakikitang problema sa implementation yan? Kasi sabi ng iba, baka tumigil ng pagbebenta yung mga yan. And what can we do if they stop selling? Saka yung kaya-kayang i-enforce ng gobyerno kung sakasakali, yung price control. Kailangan wala naman po talagang choice yung gobyerno. I think we will eventually get into that situation later on. Kasi po, doon din talaga tayo papunta. Mayayaman po yung oil companies. So, kaya naman po nila yon na ang importante po yung taong bayan eh. Kasi kailangan po natin na ma-protect yung taong bayan. So pagdating po sa supply ng oil, nandyan po yung Philippine National Oil Company which can step in. Nasa powers po nila under Presidential Decree number 334 that they can import, market, distribute oil. So pwede hong mag-step in ang PNOC. Mahalaga yung echo nung sinasabi mo Nag-e-echo yung boses mo, attorney Talagang dapat mag-echo yung mga sinabi mo, yung bayan muna, yung oil reserves, dahil kung hindi naririnig ng gobyerno. Actually, everyone's very echoey. Oo nga, lahat nag-e-echo. Naka-reverb tayo sa video, okay? Can we Parang nakikialam na yung universe, Rich. Pero sir, Really, Barb? pero sir, how do other countries in the region go about it? Kasi for example, I understand that you have some countries in Southeast Asia that subsidize the oil prices. Some of them have hybrid systems. What's the best formula for us? What would work for us? We don't have our own oil production. We have only one refinery. We keep on importing. So what would be best for us? Of course, this is medium to long term. In the immediate. Maganda po sana na in the long term, meron tayong mix, na meron tayong private sector na vibrant, pero at the same time, meron tayong gobyerno na properly regulate itong private sector na ito. And at the same time, kailangan po natin gamitin ng Philippine National Oil Company. Alam niyo po, sa ibang bansa, gamit nila ang kanilang government
owned energy company. Sa Malaysia, sa Indonesia, kahit saan kayo pumunta, even sa Saudi Arabia, sa mga developing countries po, gamit na gamit ito. Kaya kailangan ho natin gamitin yung PNOC na mag-establish na Strategic Petroleum Reserve, and then kapag may emergency crisis tayo, pwede siyang magbenta nitong oil at subsidized prices. Pwede rin niya i-consider na magbenta rin ng oil in regular times sa government agencies. Again, ang British Petroleum po for 70 years was government owned. This was only privatized in 1987 kasi na-recognize nila na kailangan ng gobyerno ng secure, stable source of energy. So kailangan natin ng mas attorney, regulation. Yeah. Again, attorney, medyo medium term yan eh. Parang in the immediate. No, dahil meron kang oil deregulation law eh. Diba? At it will take time para baguhin yan or even to review that. In the immediate, ano yung pwedeng gawin? Ang kailangan ho talaga price controls. Yun ang pinakauna. Kailangan i-freeze yung prices ng oil at a certain level. Kailangan po mag-step in ng gobyerno kasi kawawa po ang taong bayan. Kung hihinto po ang ekonomiya kung hindi ho mag-price controls at maraming masamang pwedeng mangyari. So yun yung number one. And then pangalawa po yung subsidies. Tulungan po natin yung mga public utility vehicle operators na hindi na nakaka-operate. Tulungan po natin sila. Pero yung price controls, kailangan po talaga natin yun. Won't that need Attorney- emergency powers? Won't that need emergency powers? Sa opinion ko po, hindi na. Kasi meron po tayong Price Act at National Disaster. Yes, attorney. Hello po. Nawala po kayo. Nawala po. Opo. So sa opinion ko po, hindi na. Kasi meron na po tayong National Disaster Risk Management Act in connection with the Price Act. So sa opinion, kahit basahin niyo po yung oil deregulation law, wala pong sinasabi doon na pinoprohibit ang gobyerno na mag-impose ng price controls under the Price Act and the Disaster Risk Management Act. Wala pong nagsasabi doon na it removes the power of the government to impose price controls. So pwede pong mag-impose ang gobyerno ng price controls under these laws, Price Act, National Disaster Risk Management Act, or yung isa pang approach, magbigay na po ang Senado at House ng emergency powers sa Presidente para mag-price control. So dalawang option po. Pero sa personal kong pananaw, pwede na pong kailangan lang po ng Presidente mag-declare ng state of emergency at pwede na po siya mag-impose ng price controls under the Price Act and the National Disaster Risk Management Act. It is a misconception that the oil deregulation law prohibits the government from imposing price controls. Kahit po basahin niyo yun. Yeah. Yes, Attorney. But yun nga, as you keep coming back to the critical requirement is the president first has to declare a state of national emergency before he can actually start capping fuel prices. And also, I wanted to make a short comment about what you said. I don't think BP is necessarily the best comparison here. England had capital, had the technology to develop, and they had the oil, more importantly. I They feel have like, the oil. Oh, they had the oil to actually extract and develop and refine. We don't have that, or at least, I don't know if meron sa West Philippine Sea, but as of this point in time, we don't have that. So I don't think that's necessarily the best comparison. Perhaps we'd be closer to a Petronas kind of comparison if we want something that's more appropriate to what we have. Although, of course, Malaysia meron din oil have oil. reserves. Yeah, they have oil. Yeah, but my point here is in the short run, and you're talking about more government intervention, right? Have you come up with any ideas apart from suspension of taxes and also targeted subsidies at this point in the near term? Is there Yes, so anything else out there? So as I keep pointing out, what we really need are immediate price controls. We need to control the surge of the price of oil to help our consumers because the Filipino people are suffering from these high oil prices. So the government really has to step in para pigilan na itong price increases ng oil. Kailangan talaga ng oil price controls. Yun po yung paniniwala ko. Ngayon, dun po sa comparison about British Petroleum, I'm just pointing out na
kung bakit ho kailangan ng government-owned oil company. Kasi ho sa Pilipinas, nagkaroon ho tayo ng kultura since the 90s na kailangan nating i-deregulate, i-privatize lahat. No, we have been subject to this culture, capitalist liberal culture na anything government-owned is bad, which is not true. Again, even Great Britain had a government-owned energy company. Kasi po, kailangan natin ng secure source of oil and government po yung pwedeng maka-provide nun at low prices. Yeah, you know what the difference is, Attorney Baga, is Yes, the management of it, because you keep talking about bringing back regulation, but there was a reason it was abolished, right? Which is that the politicians mismanaged it. The It was OPSF. mismanaged. It was severely mismanaged, and it blew a hole in the national budget, and it forced the closure of the Central Bank of the Philippines. So there are very good reasons why we are where we are right now, which is na-deregulate tayo, because after that fiasco, people came to the realization that we shouldn't leave it in the politicians' hands, because they can't be trusted to bring down to raise the prices of oil, for example, when oil is high. They just kept leaving it to the government to subsidize, which eventually, yun nga, it really ate into the budget. So back to Ed's question earlier, which is that perhaps a hybrid type model would work better for us. Is there anything out there that you're seeing that could be more applicable to the context of the Philippines, wherein we don't want the politicians fully controlling the oil supply and oil prices? Attorney, nakikita rin kasi natin, yung oil deregulation and free market is not working. Itong mga big players are raking a lot of money, pero lahat ini-impose sa consumers. So either side, hindi umuubre. Kaya yung iniisip natin, ano yung middle ground? Ano yung posible? Halimbawa, ngayon, tumaas ng more than 100% yung price ng oil sa Pilipinas. Pero yung ating mga ibang bansa, at most 37%. So, pwede nyo bang ipaliwanag bakit tayo sobrang taas yung increase? Tapos yung ating mga neighbors at yung ibang bahagi ng mundo, hindi naman ganun kataas ang increase. Is this the oil deregulation law? Is this the free market? Na talagang sobra yung increase ng ating price ng oil? Yun po, sa bakit ganun kataas yung increase ng oil prices natin is mga oil companies po natin yan pwede tanungin. So ang nangyari po kasi sa atin, we went to the extreme. Dati po kasi, so nakita natin, nagkaroon po tayo ng bad experience with governance, especially during yung dictatorship po, no, nung before 1986. So we went to the extreme side of the equation. Nag-deregulate po tayo and we gave all power dito po sa mga private oil companies na ito. And we have so little regulation po talaga. So little regulation. Gaya nga po oil deregulation law. Napaka-konti po ng powers ng government to intervene. At ang problema po dito, ito ang nag-i-impose po ng presyo, ito pong oil companies na to. And of course, all of them seek profit kasi that's what they are there for. They're all profit-oriented. And pangalawa po, ito pong mga oil companies, they cannot, kunyari, hindi po sila pwedeng mag-establish ng long-term strategic petroleum reserve kasi magastos po yun for them. There are limited po ang pwedeng gawin ng private oil companies to help people kasi po sila ay profit-oriented. So kapag magastos na po para sa kanila ang isang bagay, kunyari, long-term, bakit 30 days lang ang inventory nila, ang required minimum 30 days lang. Bakit hindi 6 months? Kasi masyadong magastos yun for them. Ayaw nilang malugi. Kaya limitado lang po ang pwedeng gawin ng private oil company. So ang kailangan natin hybrid system na mag-reintroduce naman po tayo ng some government regulation sa energy industry. Kaya para po kailangan po 'yun eh. Kaya po pumapasok ang gobyerno para po tumulong sa taong bayan. Kung ano yung hindi kayang gawin ng private sector dahil magastos para sa kanila, doon po pumapasok ang gobyerno. Just to give you an example po, Napocor was created in the 1930s.
Dati po, private sector lang po ang energy industry ng Pilipinas. Ngunit, ang binibigyan lang po ng kuryente ng private sector noon, yung malalaking cities. Kasi, na with big populations, kasi doon sila kumikita ng pera. They did not provide electricity sa mga rural areas na maliliit ang populasyon kasi maliit ang kita nila doon. So that's why, during the time of President Manuel L. Quezon, and at the initiative na rin nila General Douglas MacArthur, in-establish po yung government-owned National Power Corporation para ang gobyerno ang magpo-provide ng kuryente sa mga rural areas with smaller populations para mabigyan sila ng kuryente. Yung mga lugar na hindi po maserbisyuhan ng private sector, gobyerno ang tutulong doon. Kasi yun naman talagang ang mandato ng gobyerno ang tumulong sa taong bayan. So, maganda po, mixed system po tayo na let's have a dynamic private sector, okay? Maganda po yung initiative nila, maganda po yung they can infuse money sa ating energy industry, that's good. Pero at the same time, we have to reintroduce some regulation po talaga kasi we went to the far extreme na halos wala po talagang regulation. We have to introduce regulations and also the government has to step in na tumulong sa taong bayan at mag-impose ng price controls at merong reserbang crudo, may reserve oil para tumulong naman sa taong bayan during times of emergencies. You're right. I think we keep swinging from one extreme to the other. Pero sir, just to ask a question based on what you just said a while ago, if we do impose price controls, who will shoulder the balance? The balance. Will it be the oil companies or will it be government through subsidies? For example, mag-price control ng gobyerno, declare an emergency. Who's gonna take the balance? Considering attorney na yung fiscal space mo maliit. Considering na yung revenues mo hindi ganun kalaki. So kailangan po ito na pag-usapan maigi ng gobyerno na kailangan pag-usapan nila maigi to. Pero kailangan din po kasing magsakripisyo ng konti ng oil companies natin. So kailangan lang kung i-determine ano po ba yung reasonable na price control na pwedeng gawin and then tignan ng gobyerno yung subsidies saan ba niya pwedeng ilagay strategically place these subsidies, no? But definitely we need the price control kasi tatagal pa tong crisis na to and even itong short term, of course it's good at may initiative yung gobyerno pero these are short term solutions Eventually tataas pa ho talaga yung presyo pa rin ng langis, especially with the ongoing conflict. There's any sign of stopping from both sides. Wala ho talagang nagko-compromise. Kaya mukhang tatagal po ito. We will cross that issue talaga para papunta po tayo sa price controls and we have to plan ahead. At sa tingin ko kailangan na po talaga ngayon. Yes. So you're saying, sir, it should be a shared, it should be shared by both government through subsidies and oil companies as far as oil ceiling, price ceilings are concerned. Let me also ask a question asked by Raul kanina, pero in a different way. Kasi Raul kanina was asking, bakit mas mataas yung pag-increase ng mga presyo natin dito compared to other countries in Southeast Asia? Is it because the oil companies are overpricing in the Philippines, or is it because the other countries are giving more subsidies to benefit their population? Or both? Or both? It's both. This a combination of both. Meron ho tayong mga subsidies ng oil sa ibang bansa and at the same time, prerogative din naman as you know dahil under the oil regulation law, prerogative din ng mga oil companies yung pagpepresyo sa kanilang oil. Ganun din naman ho sa presyo ng kuryente. For the past 20 years, 2001 ho tayo nagka-IPIRA, Electric Power Industry Reform Act. It was supposed to bring down prices. Pero for the past 20 years, nasa top 2, top 3 highest electricity prices tayo sa buong Asia. Consistently po yan. Nasa top 1, top 2, top 3. 20 years. So, ano hong nangyari dun sa promises ng IPIRA na mapababa yung presyo? So, bakit mataas ang presyo ng kuryente? Kasi ito yung ginagawa ng private sector na pagpresyo and at the same time, walang subsidies from the government. We're one of the few countries na walang subsidy sa buong Asia. Yung ibang bansa ho, Vietnam, Thailand, Korea, may mga subsidies sila sa electricity prices. So it's a combination of both lack of subsidies from the Philippine government and at the same time, yung prerogative ng private
energy oil companies ho natin. We have to shift our thinking. Nagbabago na ho ang mundo eh. Dati ho kasi ang thinking natin, deregulate, liberalize, forget the government, we don't need the government. Ngayon nakikita, nagbabago na ho ang mundo. Yeah. And I think we are starting to see we need the government to intervene when necessary to help and protect the people. And the other factor, I guess, is the depreciating peso because oil imports are paid for in US dollars. So in the last several weeks, since the start of the year, actually, the peso, the currency has been losing ground. But we'll leave that there. Thank you so much for talking to us today, Attorney Noel Baga, co-convener of the Center for Energy Research and Policy. Salamat, sir. Salamat, Thank you, Attorney. Maraming salamat po sa inyo at sa ating mga tagapanood.